Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa ikalawang markahan unang linggo sa Mother Tongue. Ang ating paksa ay panghalip, panao at paari. Pagtatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahan na katutukoy ng mga panghalip, panao at paari. Subukin natin, panuto, puna ng wastong panghalip. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ako at ang aking mga magulang ay magsisimba. Pupunta, blank sa simbahan ng Santa Marta. Tukuyin ang panghalip na gagamitin sa pangungusap. A. Tayo. B. Kami. C. Sila. D. Ako. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay kami. Pangalawa, ipakikilala ni Darwin ang kanyang sarili sa kanyang bagong kaklase. Paano niya ito sasabihin? A. Ako ay si Darwin Alcantara. B. Siya ay si Darwin Alcantara. C. Ikaw ay si Darwin Alcantara. D. Sila ay si Darwin Alcantara. Sabihin ang inyong mga sagot. Ang tamang kasagutan ay A. Ako ay si Darwin Alcantara. Pangatlong katanungan, ang kapatid ko na si Hana ay 5 taong gulang. Blank ay nasa kindergarten. A. Siya. B. Ako. C. Ikaw. D. Sila. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay letter A. Siya. Pang-apat, maganda ba ang damit ko? Bigay ito sa blank ng aking nanay. Anong panghalip na paari ang dapat gamitin upang mabuo ang pangungusap? A. Iyo. B. Akin. C. Amin. D. Inyo. Ano ang inyong kasagutan? Ang tamang sagot ay letter B. Akin. Panglima, pat at pot, sa blank ba ang tsinelas na nasa labas ng bahay? Tukuyin ang panghalip na paari upang mabuo ang pangungusap. A. Amin. B. Inyo. C. Iyo. D. Akin. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay letter B. Inyo. Bago natin simulan ang unang aralin sa linggong ito, basahin muna ninyo ang diagulo. Siya nga pala si Rico. Kami ay magpipinsan. Ako naman si Lisa. Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga pala si Danica. Natutuwa ako na makilala kayo. Tayo ay magkapatid. Sila kaya? Marlon, hahatian kita sa aking dala na tinapay. Sa iyo na ang kalahati. Maraming salamat, Ana. Pagbibigay mo sa akin ng inyong baon. Ang mga salitang nakasalangguhit sa dialogong ating binasa ay tinatawag na panghalip. Salitang ginagamit, panghalili o pamalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ginagamit ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan. Halimbawa, si Rodel ay magalang, si Rodel ay mabait. Upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng pangalan, tayo ay gagamit ng panghalip. Si Rodel ay magalang, siya ay mabait. May dalawang uri ang panghalip. Una ang panghalip panao, panghalip na ginagamit pamalit sa ngalan ng tao. Mula ito sa salitang tao, kaya ito ay para sa tao. Ito ang mga halimbawa ng panghalip panao. Ako, ko, kita, ka, mo, siya, niya, ikaw. Ginagamit ang mga salitang ito kapag iisa ang tinutukoy. Halimbawa, ang pangalan ko ay Roda. Ako ay nasa unang baitang. Rodel, pumunta ka dito. Ikaw na muna ang magbantay. Si Rudy ay aking kapatid. Siya ay mabait sa akin. Ang salitang kayo, sila,
Kami, tayo, ay ginagamit kung marami ang pinag-uusapan. Maaari din naman itong gamitin sa dalawahan. Halimbawa, si Rosa at ako ay magkaibigan. Kami ay laging magkasama. Ikaw, si Marvin at ako ay maglalaro. Tayo ay pupunta sa parke. Nakita ko sina Dory at Rona sa kantina. Sila ay kumakain. Ang pangalawang uri ng panghalip ay ang panghalip-paari. Nagpapahayag ng pag-aari, pagmamay-ari o pag-aangkin. Halimbawa, natin, iyo, ko, amin, ninyo, atin, nila, kanya, inyo, mo, niya, kanila, namin ay mga halimbawa ng panghalipanao. Halimbawa, sa bata ang module na ito. Sa akin ang module na ito. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay, nanay at mga kapatid ko. Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Sagutan ang pagyamanin natin. Gawain isa, piliin ang panghalip na panao sa pangusap. Isulat ang sagot sa kwaderno. Para sa gawain 4, panuto, piliin ang wastong panghalip na paari. Sa bawat pangungusap, isulat ang sagot sa kwaderno. Tandaan, ang tawad sa bahagi ng pananalita na ginagamit na panghalili o kapalit sa isang pangalan sa pangungusap ay ang panghalip. Ito ay may dalawang uri, ang panghalip panao at panghalip paari. Isabuhay natin panuto, sagutin ang talata, punan ang mga patlang ng wastong panghalip, piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon, isulat ang sagot sa kwaderno. Sagutan ang tayahin natin, punan ang tamang panghalip, piliin ang titik ng tamang sagot. Humingi ng tulong sa inyong mga magulang sa pagsagot sa inyong mga modules. Gawin natin, panuto, sipiin sa kwaderno, guhitan ang mga panghalip panao at bilugan ang panghalip na paari. Para sa inyong huling gawain, gawin ang refleksyon. Masayang pagbabahagi! Thank you for watching!